Ito, marami nga akong zona napuntahan. Kahit nung COMELEC commissioner ako, tsaka COA commissioner, ito ang worst na zona. Ito ang worst na zona sa tagal ng gobyerno. Talagang ito parang, ano ba to? Ano bang nilunok nito? Parang, Pero attorney, let's be fair. Meron namang talagang pagtaas na employment. Hindi nga lang nilinaw kung illegal o legal. Kasi totoo naman, dumami ngayon ng drug pusher, dumami ngayon ng prostitute, dumami ngayon ng hold-upper. So, Ibang dumagdag naman. employment naman yan, Banat. Oo, hindi nga niya nilinaw kung illegal o legal. Pero dumami na nagkatrabaho ngayon. Meron sigurado ako, trabahong runner, o kung saan-saang trabaho. Pero Professor Attorney Gonzon Banat, before the President ended his speech, sinabi niya, and I quote, "Let us remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. teka, who was he referring to? We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful. We are dignified. We are Filipinos, and we do not yield." Ng bongga? Sino ba kaaway natin? Prof, may kaaway ba ang Pilipinas? We do not yield. Di ba? Parang pinaparinggan mo yata ang China. Ha? Ano ba ang problema? Yeah. Ang Yeah, ending actually, niya, to show na we are a strong, brave people. Parang may kaaway siya. Palagay mo, sino pinaparinggan niya? Yeah, I think he's trying to project a strongman image here, no? Kasi alam naman natin na kapag nasa international fora siya, no, hindi naman talaga siya binibigyan ng ganong kataas na uri ng respeto na inaasahan natin sa isang leader, no? So I think it's really more of him trying to project that kind of image, no? Parang sigurong deterrence, no? Kumbaga. Pero lahat naman ng uri ng deterrence kinakailangan kasi may pang-backup ka dyan, eh, no? Kinakailangan you really walk the talk to actually say and demonstrate that you project the image and you have the likelihood at the very least of not just projecting pero doing it, no? So again, medyo kulang dito ang Pangulo, and I think this is really what he's trying to attempt right now. Sinabi pa niya, di ba, Prof. Hana? We are not liars. Hindi kami sinungaling. Hindi sila Actually, gahaman. pamana sa tingin ko, eto parang, kasi yung packaging na matino ang Pilipino, maayos ang Pilipino, parang parinig niya to kay VP. Na parang si VP Sara Duterte, violente, bastos, masama ugali ng mga Duterte. Pero tayo ay respectful, maayos tayo. Sa tingin ko parang doon yung patama ni Marcos eh. Hindi lang niya mabanggit si VP Sara, takot kasi. Alam mo naman si Marcos, medyo weak yan eh. Parang pagbabanggitin yung pangalan ni VP Sara na Duterte, nanginginig yan eh. pero alam mo, magaling ang mga advisors niya eh, sa persecution. Magaling. Biro mo, pinlano na ganito, na ipakukulong si Senator Marcoleta on the day the impeachment trial opened. Diyan, wala yan sa State of the Nation address niya. Pero diyan naman talaga ako, talagang hangang-hanga ako kay BBM sa tingin niya sa sarili niya na siya ay mabuting tao at hindi siya sinungaling at hindi siya magnanakaw. Itong zona na ito ang dapat magsilbing taga-sukat. Susukatin natin siya na pag-end ng term niya ay ito ba, ang mga sinabi niya dito ba ay totoo? Ina, before ko hinga ng last message yung ating mga guests tonight, basahin ko lang yung statement from Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, in reaction dun sa naging State of the Nation address, si Pangulong Bongbong Marcos said, tamang timpla, malaman at hindi bola-bola. Ganyan ang SONA, nag-uulat, nagmumulat, nanggugulat din. It is a fair rendition of what has been done, but I dare say incomplete due to time constraints because a SONA should never be Wikipedia broad and telenovela long. As for the what is to be done portion of the SONA,
It is clear that he spelled this out. Itemized for easy monitoring come implementation time. His call is for everyone to dial down divisive politicking and ramp up work that will bring peace and progress to the entire nation. Anong masasabi mo, Atty. Guanzon? Ay, nako. Ang inaasahan ko kasi hindi talaga sinabi. Inasahan ko talaga yung si Martin, okay. Yung inasahan ko isa, hindi niya sinabi yung economic and fiscal policies. Ano na gagawin mo ngayon? Magla-last 23 months ka na. Kaya dyan, tulog sa pansitan si BBM. Di ako sang-ayon sa report o comment ng Executive Secretary. Kasi sa mga sinabi ni BBM, mahirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan dahil wala naman siyang specifics na binigay sa atin na institutional reforms. Puro ayuda. Tsaka yung palipad ng, palupad ng isip ba? Papalipad pa ng isip yung mga rocket ship na yan tsaka mga nuclear energy. Kaya sa akin ho, wala. Pasangawa na lang itong sonang ito. This is the worst sona I have ever heard in my life in government. Pero better luck next time, BBM. Professor Calidong? Yeah, actually, kanina nung nagtatalumpati siya, I was listening intently dun sa SONA together with my wife, and talagang every time, parang wala yata siyang binanggit doon na hindi kami nagkaroon ng reaction na talagang either matatawa ka or magugulat ka kasi hindi natin alam talaga kung ano yung pinaghuhugutan niya or saan nanggagaling yung mga datos na sinasabi niya. So para sa akin talaga, I agree, talagang maaaring itong statements na to ng ating Executive Secretary, of course, is really meant to put praises dito sa ating Pangulo. Pero at the end of the day, talaga may kita natin that there's really this disconnect. I think this is a SONA that really failed to communicate to the people what the public really demands at this point in time. And I think ito yung pinapakita rin na yung ating Pangulo ay nasa ibang plane of consciousness, and I don't know where he is at the moment, but definitely he is disconnected with the reality. Ganon din naman yung kanyang mga nakapalibot sa kanya, mukhang ganon din naman sila mag-isip because definitely they are in the same level of existential reality. I don't know what that is. Pero kung titignan natin yung tunay na kalagayan ng ating mga kababayan, doon talaga sa masasalamin yung katotohanan. And I think hindi magsisunungaling yung mukha ng kahirapan. Yun po yung atin dapat talaga ritong tignan. Tapos habulan po natin itong statement ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sabi po niya, response po ito sa SONA po. Sinabi ng Pangulo na nalulungkot siya sa kinakaharap sa kasong plunder ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Dagdag pa niya bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kailangan niyang tanggapin ang nangyayari. Maganda sanang pakinggan ang pahayag na iyan kung pareho rin ang ipinapakitang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Habang naaawa siya sa kanyang pinsan, kailan siya huling naawa sa milyong-milyong Pilipinong lugmok sa kahirapan, dumadaing sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng pagkain, mataas na singgil sa kuryente at patuloy na pagliit ng halaga ng kanilang kinikita. Marami na namang matatamis na pangako ang narinig natin. Marami na namang ipinagmamalaking tagumpay, ngunit may isang bagay na kapansin-pansing hindi niya matalakay, ang mga isyong matagal nang hinihinga ng sagot ng taong bayan. Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais niyang makita o ipakita, hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Mas mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sinumang nasa likod ng mga alegasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon o impluwensya. Hindi simpatya para sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ay katotohanan, pananagutan at hustisya. Hanggat hindi nasasagot ang mga tanong tungkol sa bilyong-bilyong pondong ginugol sa flood control, sa kontrobersya ng PhilHealth Funds at sa Maharlika Fund, mananatiling kulang ang anumang SONA sa mata ng mga Pilipinong patuloy na naghihirap. Ang tunay na kalagayan ng bansa ay hindi nasusukat sa palakpak
o palakpakan sa loob ng batasang pambansa. Nasusukat ito sa laman ng hapagkainan ng bawat pamilya, sa presyo ng mga bilihin, sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno at sa tiwalang unti-unti nang nawawala sa mga institusyon ng pamahalaan. Huwag bayad ang pagpangatik, bangag. Pero isa ang dili ninyo maatik. Ang mga Pang-atik. ninyo maatik. Ang mga issue sa flood control, ang PhilHealth funds o ang Maharlika Fund nga gibalutan sa mga aligasyon sa korupsyon. Atikata, Atikat. Yun po ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Mas fair po ba ang comment ni Congressman? Ano pong tingin niyo? Manat Bay, take it away. Basta sa akin, na conclusion ko, confirm. Positive. Oo, confirm eh. Kasi talagang iba rin ng iba yung lipad nito. Yun lang masasabi ko, iba yung lipad niya. Wala sa hulog eh. Wala yung una-una talagang masyadong politiko yung pagsasabi niya. Ang nakakapagtaka, pati yung kasamahan niya ganun. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila bago pumunta sa zona. Kasi ganun din eh, di ba? Imaginein mo ngayong araw na to, may nag-breaking news din eh. Marami daw ang pumunta sa appliance center. Dahil? Nabasag yung mga TV nila. Kasi nung pinanonood, galit na galit. Parang, okay ka lang, hirap na kami. Yun yung pakiramdam ng mga Pilipino, hirap na kami. Ang mahal ng bilihin, lahat tapos sasabihin mo parang okay lang. Oh. Akala ko ba... Parang you're bringing us to the next rocket ship era. So marami tuloy nagalit din kay Senator Amy. Kasi parang sabi di ba ni Amy, cocaine at saka yung marijuana. Hindi pala, ecstasy ata. Kasi nag-hallucinate eh. Di ba yung ganong klaseng binibigay ni BBM. Sana naman lang yung babaan niya. Hindi naman kailangan ng Ang SONA hindi kailangan perpekto. But real state of the nation. Yun ang kailangan. Tapos magbibigay ka ng eto gagawin namin, mga konkretong gagawin namin. Hindi yung racket na ang layo naman doon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi namin kailangan ng racket. Kailangan namin murang bilihin, magmura yung Meralco at iba pang mga power dyan. At saka pati yung gasolina. Yun ang kailangan namin. Hindi racket. Yan. Ang totoong SONA sana ay tumukoy sa kahirapan at gutom. Dahil yun talaga ang unang hinaing ng mga Pilipino. First, SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Kaya ang abangan natin, Banat Bay, kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will take you with me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan. May sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang umihina pa yung boses. Oo, Talaga naman, feel na feel. may pag-ganun pa. Alam mo, nakakatawa lang Kasi, supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Noong isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. O makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Paano kung, si Attorney Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin Arenglo. pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while,
at least nasalba niya yung last two remaining zona na kinasuhan na. O, yun ang pangako, kinasuhan. Sana maganda ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala eh. Parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangit, Attorney Guazon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin eh. Dapat kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, ay talagang upakan niya na. Di ba? Eh kaso may ano to eh. May reservation? Oo, may reservation ka. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito eh. Kaya mo pinirmahan yung budget eh. Pumayag ka rin ng schema ko eh. Oo. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag-100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman at sinabi ni Chaldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yan. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong zona bukas. Excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bonoan na air condition 3 buwan na? Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa? Nauna pa kay Martin Romualdez. Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Padagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre. Nadiskubre mo pala. Bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na nating kinalikot ni Romualdez yan. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. No. So, hindi ka makakalusot dyan. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Yun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos siya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Anong share ko dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, naiiwan ako dito Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ang mga pangalan At kung ayaw mo sambitin mga pangalan, ano ba yan sila? Mga santo? Sacred cow? At Attorney Rowena, wag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay ni Romualdez. So kung merong dumadaan muna sa anak niya. Majority leader! Si Sandro! Majority leader! Di ba? Kahit sa Committee on Appropriations ay, siyempre, may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta,
Sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Ito, attorney ha, dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Ay, salamat naman at bigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Oo. Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng Pamilya. pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, hindi, ako'y paggulo sa Pinas. Panggulo pala. Oo, panggulo siya ng sa Pilipinas. At saka ano talaga, yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya yan po ang parang noong naman panahon ni Ferdinand Marcos ay si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, ano? Pero parang hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin eh. Pumirma ka rin doon eh. At may insertion ka rin doon eh. Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hiningi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Zaldico, what the President wants, the President gets. Yun. And alam mo, Banat Bay at ni Guazon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. Oh. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guazon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maletang scandals involving allegedly involving yung ating congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang Masyadong or maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget dun sa infra ang involved dito eh. Funds pa eh. Na presidente lamang makapagsabi na sige, gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds. Kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala nang unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwede maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control projects. And the President also mentioned, kasi di ba nag-declare ng national state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila ng red carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa kinakaharap natin? Dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM eh. Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya what the president wants, the president gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round off natin siya 2 trillion,
sa 1.9 trillion daw, sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldico. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman? Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala ba nakakulong doon na regional director? Wala nakakulong doon na undersecretary? Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan state witness din? At alam ko na si Bonoan is state witness na ituturo niya si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bonoan is already secretary. Above Bonoan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Diba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ay kukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Another topic po, Attorney Banabayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, hinawakan niya Di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary, Yes. After 4 years, tingnan natin kung meron ba talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino. Talungdan nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos na bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promised jobs. You promised jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho, 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun, those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify.